Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong alon. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kang yan gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka namang mahuli, kami ay sundan. Pagtulusan, iwanag, abutin ng tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso ng pagpaga. Upang lahat ay mamulat sa susulat. Marinig sa lahat ang aking tulad. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam kong kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Nagniningning ang pangarap ng iyong pusong humihiling. Nakalimutan ng kahapon, sana'y dinggin. Sigaw ng ating puso, hindi susuko, hindi susuko. Ilabas ang iyong pangarap, huwag mo yang itatago. Samahan mo ng sipag at tatag ng puso. Tumayo ka sa iyong silya, ikaw ngayon ang bida. Wala nang ipigil pa, eto na, eto na. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam ko kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Ako'y humihinga, sugod lang laban pa. Pangarap ang din, tumistak tulad ng mga bituin. Sige lang, di ka nag-iisa. Sige lang, sige pa. Walang imposible, sige lang sige. Sige lang sige ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Pagsubok, di susuko, di susuko. Kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Sige lang, sige lang, sige lang sige. Sama-sama tayo dito. Sige lang, sige lang. Oh, sige lang, sige lang. Walang imposible, sige lang, sige. Sige lang, sige. Malapit malayo, sama-sama tayo. Sige lang, sige. Pagsubok, di susuko. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Walang imposible. Hello po sa lahat ng mga kauno natin. Siyempre, hindi lang dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ng nanonood sa buong mundo. Andito na naman tayo para matuto. Andito na naman po tayo sa tinatawag nating Uno Live. Yan. Every time na nag-uuno live kami, especially mga mentors, naalala namin dati, alam mo yun, napaka-imposible na maturuan namin lahat ng mga kauno. Kasi, di ba, pinapadala pa kami sa iba't ibang branches, sa iba-ibang office natin, di ba, sa provinces, sa international.
na napakahirap kasi syempre mga schedule. Pero ngayon, it's because of the online, yung technology na tinatawag, tapos sa tinatawag na new normal, nandito ka ngayon, nanonood, natututo. Yan. Pero bago magtuloy-tuloy, syempre gusto ko malaman kung okay ba yung aking sounds. Yan. So, titingnan ko yung aking pagmumukha din sa camera ko dito sa cellphone. Yan, medyo mataas pala yung aking mask. Natatakpan yung mata ko na. Yan. Sige nga, okay ba yung boses ko guys? Paki-comment naman dyan. Tapos isabay mo na rin kung saan ka nanonood. Sabihin mo sa akin kung saang lugar para alam ko. Tapos babatiin ko kayo dyan. Meron kasi tayong mga distributor or business partners na nanonood sa mga kanilang bahay-bahay. Tapos yung sa bahay nila, kasama pa nila yung pamilya nila habang nanonood pa. Yan. Sige, comment lang kayo dyan guys. Tapos babasahin natin. Yan. Hindi ko alam kung okay yung sounds ko. Ayan, yes po, yes po. Okay daw. So ayan, salamat po. Upline Marian Claire. Yan, nanonood pala sila. Si Judith Luna. Emeline Dagumay. Yes po, watching from USA. Wow, napunta pa tayo sa US, di ba? Yan, si Leia Pastor. Ito yung maganda sa technology. Kahit nasaan ka, pwede mong abutin kahit sino. Kaya nga yung mga dating OFW, di ba, naiibsan yung kanilang mga kalungkutan. Kasi dati, di ba, pag OFW ka, ang way of communication before is only yung pagsusulat. Yung tinatawag nating telegrama, tama ba yun? Telegrama ba tawag doon? Tapos pag tatawag ka overseas, 'di ba, napakamahal. Naalala ko pa yung dati kasi yung daddy ko seaman siya, nagpapaload pa yung mother ko para makipag-communicate sa daddy ko before. Pero ngayon, it's because of technology, 'di ba? Meron na tayong libre, 'di ba? Sa Messenger pa lang, sa Zoom, sa Skype, sa FaceTime, 'di ba? Upline Mar. Ang pogi. Siyempre, ang pogi kasi nakatakip yung muka. Tsaka siyempre, gamit natin ang ating Uno Mas. Yan. Yes, coach, from Israel. Wow, si Gemma Reyes. Watching from Hong Kong. Si Ednalyn Salvador. Si Helen Miranda. Good morning, coach. Good morning din po sa inyo. Yes, coach, watching from Qatar. Wow, halos lahat ng nanonood sa atin right now, yung mga business partners natin, international. Yan, buti available po kayo at nakakanood kayo ngayon. Good morning, watching from Cebu. Yan, si Arfiel Laito. Sayang nga, nung before lockdown, pa-Cebu talaga ako. Kaso nga lang, naudlot dahil nga sa tinatawag nating pandemic. Pero good thing na lang din, di ba? Kahit hindi naman tayo nakakapag-travel, at least safe tayo. Yan. Sige coach, watching here from Batangas. Yan, si Sir Romy. Tsaka guys, binabati ko nga pala lahat ng mga nasa main office ngayon. Diyan sa labas ng room. By the way, nandito ulit ako ngayon sa ating main office. At nandito ako ngayon sa ating Uno Live room. Yan. So mamaya, sa mga gusto kong makausap, sa gusto kong makita, mamaya abangan nyo lang po ako sa paglabas. Yan. Watching from Hong Kong, yan, si Johnny May. Yes, coach, watching from Montalban, si Helen Duran. Tsaka guys, ingat tayo lahat ha. Meron palang bagyo. Kanina habang nasa biyahe kami, hindi ko alam, may bagyo pala. Kaya pala napakalakas ng ulan. Kaya guys, keep safe po tayong lahat. Biruin mo no, may bagyo na, may virus pa. Kaya importante na huwag nating kakalimutan na mag-take ng ating mga food supplements. Kaya maganda sa ginagawa natin, safe ka, protected ka, at pwede ka pang kumita. Di ba? Yun yung maganda eh, di ba? Good morning, Coach Rian, watching from Hong Kong. Yan, si Chriselle, Joy, si Charm. Tinag niya pala. Yan, good thing, tinatag niyo yung mga business partners nyo para makanood sa ating Uno Live. So, sorry guys, medyo pinagpapawisan ako. Ka-open lang natin ang aircon dito sa room. Thank you, Sir Tim. Pasensya na, galing ako sa labas, galing ako sa biyahe. Tapos, pagdating ko dito sa office, diretso ako ngayon sa ating Uno Live para maturuan ang ating mga kauno.
Total, medyo mahaba-haba itong topic natin. Mag-start na ako sa aking training. So sa aking presentation, papakita ko po sa inyo dito sa screen. So ang topic natin ngayon is yung tinatawag na mga guidelines sa Facebook para hindi ka ma-block. Yan. So some of you naka-attend na ng training ko na to. Ulitin ko ngayon kasi sa lahat ng training na kailangan mong maatinan, kailangan ito yung una mong maatinan talaga. Kasi akala ng iba, ang unang atinan nila is yung paano ka kikita agad. Yes, totoo yun. Para kumita ka. Kaso nga lang, anoy mo yung mabilis na kita kung along the way ng momentum mo, di ba? Yung iba nakakabenta na, yung iba nakakapagpa-pay in ng international. Kaso nga lang, along the way, meron kang na-violate na rules and regulation ni Facebook. Ano mangyayari sa Facebook mo? Mawawala. So, sayang ang momentum. Kaya importante, alam mo itong tinatawag nating guidelines. Yan, next natin. Ngayon, may tinatawag na Facebook jail. Yan, marami. Sino ba dito naka-experience na ma-block sa Facebook? Hindi na ma-open yung Facebook, di ba? Yung na-disable na yung Facebook. Sino ba naka-experience nun? Alam ko maraming makaka-relate sa akin, especially yung mga matatagal nang uma-attend sa akin. Okay? Kasi, coach, matagal na pala silang uma-attend, pero bakit nabablock pa rin sila? Simple lang. Parang sa school, di ba? May teacher, may nagtuturo, may estudyante, pero bakit sa estudyante, hindi lahat pumapasa, hindi lahat gumagraduate, kasi depende sa estudyante. So kami, parang sa school, kami mga teacher, sinasabi namin yung mga kailangan nyong gawin, it's up to you kung susundin mo o hindi. Pero good thing, pag sinunod mo, ikaw makikinabang. Pag di mo sinunod, ikaw din ang mapapahamak. Kasi, again, mawawala yung iyong Facebook. Ayan, next natin presentation. Ngayon, coach, paano ba malalaman pag yung Facebook ko napunta sa Facebook jail? Jail. Diyan sa screen, diyan sa monitor, makikita nyo, pag naglalagin kayo ng inyong mga Facebook, yan yung lumalabas. May nakalagay, account disabled. At some of you, nakaka-attend ng regular ng aking Facebook marketing. Like ko sinasabi, na si Facebook, okay? Si Facebook, ginawa yan for social media. Hindi talaga for business. Inallowed lang niya na magkaroon ng mga seller kasi syempre, kailangan niya rin kumita. Pero ang priority niya is yung mga tao na nakikipag-socialize. Pansinin niyo to. Hindi naman lahat ng tao na nasa Facebook gusto magnegosyo. Gusto lang niyan makipag-communicate. Diba? Pero, pag yung tao, pinapunta mo like ng e-commerce website, like Lazada, like Shopee, tsaka yung ating Uno Shop, automatic, pag yung tao pumunta dyan sa online website na yan, automatic, gusto niyang bumili. Di ba? Parang pumunta ka ng hardware. Pupunta ka ng hardware, automatic, bibili ka ng panggamit sa bahay. Alam nga naman, pumunta ka ng hardware, bibili ka ng cellphone. Di ba? Parang ganun ang ibig ko sabihin. So, next natin. O yan, ito pa yung isang screenshot para malaman nyo kung disabled yung Facebook account nyo. Next natin, sir. Ayan, di ba? So ngayon, yung Facebook account natin, ito yung itsura. Ayan. Yung Facebook account, yan yung tinatawag nating bahay. Ayan. So medyo kasi bumisita yung ating kasama sa coaching, which is si Coach Joseph saka si Coach Edison. Kaway-kaway lang muna kami, di ba? So mamaya mag-uusap-usap kami. Mamaya magpa-planning kami, mamaya magbe-brainstorming kami, di ba? Na kung saan ginagawa namin yon na kami nag-i-improve para sa mga estudyante namin. Kaya kung hindi ka pa nakaka-attend ng Uno E-Compreneur Training, sayang naman. Di ba? Mapaghuhulihan. Di ba? Mas maganda yung sasabay tayo kaysa mahuhuli tayo. Okay? Again, yung Facebook account, yan yung itsura ng Facebook account ko. Huwag na huwag niyong kakalimutan, ang Facebook account, ginagamit lang yan para makipag-socialize. Yan, makipag-usap, makipagkamustahan, di ba? Mag-post dyan ng mga updates all about you, all about your family, all about your occupation, etc. Pero kung gagamitin mo siya for business, wag na wag. Tsaka nakakainayang, especially sa akin, yan makikita nyo, 2009,
meron na akong Facebook account. Siguro mga ano yan, high school, 2009, o di ba? So, high school pa lang, syempre, nakakainayang, pag hindi ko sinunod yung Facebook policy, sayang, mawawala yung Facebook ko. At syempre, kayo din. Di ba? Meron ba dito na wala ng Facebook? Sige nga, comment nyo nga dyan. Sige, next natin, sir. Ayan. So, syempre, bakit ba tayo manghihinayang na mawala yung Facebook account natin? Syempre, sa tinatawag na memories. Di ba? Andyan yung mga memories ng family mo, number one. Di ba? Pagkabata mo pa lang, tumatanda ka na. Di ba? Pangalawa, yung mga events. Like birthdays, fiesta, graduation. Di ba? So, marami. Tapos, yung mga memories na, alam mo yun, ito, hindi ko alam kung makaka-relate yung karamihan. Pero alam ko, marami. Makaka-relate talaga. Minsan ayaw natin mapuno yung ating yung cellphone. Kaya ang ginagawa natin, ina-upload natin sa Facebook account natin yung mga picture, video, tapos naka-only me. 'Di ba? Eh ngayon, pag nawala yung mga ganun, sayang naman. Kaya kailangan importante na alagaan natin yung ating Facebook account, 'di ba? Tsaka syempre, mga memories ng ex mo, di ba? Sayang naman, di ba? So, sige nga, meron ba nakaka-relate dito? Comment nyo nga dyan para shout out ko kayo. Sige, next natin, sir. So, ngayon, ang tanong, Coach, paano namin maiiwasan? Paano namin maiiwasan yung mawala yung Facebook account natin? O, ito yon. Sige, next natin, sir. Policy. Yan. Sige, sir, ituloy-tuloy nyo na. Hanggang dulo. Sige. Yan. So, sa policy, meron tayong tinatawag na iba't ibang policy. Yan. Number one, si Facebook account, meron siyang policy. Coach, ano ulit yung Facebook account? Yan yung ginagamit natin pang post ng ating buhay. Bahala ka kung ano yung post mo dyan, basta tungkol sa'yo. Mahirap kasi, yung iba, nagpo-post tungkol sa buhay ng ibang tao. Mga chismosa. Dapat ang pinopost mo dyan, buhay mo. Kaya nga, Facebook account mo. Account mo yan. Ayan, malinaw tayo ha. Pangalawa, yung tinatawag na Facebook page. Yan. Kung gusto mong kumita gamit ang Facebook, kailangan kikita ka gamit ang Facebook page. Hindi ka kikita gamit ang Facebook account. Yan. Ngayon, pwede mong gamitin ang Facebook account mo, hindi mo ipaparamdam o hindi mo ipapahalata na nagbebenta ka. Diba? Ipopost mo lang dyan yung mga transaction, nagpapasalamat ka, diba? Kaya nga nauso yung feeling blessed. Yan. Next natin is Facebook group. So ngayon, sa Facebook group naman, yan yung tinatawag na community sa online. Yung community sa online, parang sa offline, meron tayong community na mga samahan ng mga nagmumotor, may samahan ng mga mahihilig sa mga gamit like damit, sapatos, meron naman mga gadgets, mga samahan. Ngayon, ito naman, yung samahan na to, nilagay sa Facebook. Kaya siya tinawag na Facebook group. Kaya nga some of you sumasali ng mga Facebook group, di ba? Yung mga buy and sell, di ba? So, iba-iba mong policy niyan. Mamaya pag-usapan natin. At meron din tinatawag na marketplace. Marami, akala, isa lang yung Facebook group, isa lang yung marketplace. Mamaya po, ipapaintindi ko ano po yung pinagkaiba niyan. At syempre, yung tinatawag na Facebook ads. Di ba? So, yung Facebook ads, alam nyo na yan, pag nagbabayad ka kay Facebook, pwede kang kumita. Tapos siya na magmamarket sa inyo. Pero, hindi siya ganun kadali. Kailangan, alam nyo kung ano yung policy. So, alam nyo na yung iba-ibang policy. So, mag-proceed tayo. Himayin natin. So, dito, sa screen, sige sir, next po natin. Ayan. Ngayon, ganito. Number one, kung bakit nawawala mabilis or ma-disable agad yung Facebook account mo. Kasi, hindi mo siya nilalagyan ng email at contact number. Ulitin ko. Hindi mo siya nilalagyan ng email at contact number. So, anong nangyayari? Para bang si Facebook nagdududa sa'yo? Di ba? Di ba ang isang tao, pang nagduda sa'yo, mahirap. Pang nagduda sa'yo,
Siyempre, yung tiwala niya, hindi niya ibibigay sa'yo 100%. Ganon si Facebook. Ngayon, kung bakit hinihigpitan ngayon ni Facebook, kasi ito nakakalungkot kasi siyempre, lalo ngayon sa panahon ngayon, dati ang dami ng scammer, ang dami ng nanloloko online. Lalo ngayon. Di ba? Lalo ngayon. Kaya guys, ingat-ingat tayo. Kaya ito, isa din to sa way para ma-secure yung Facebook account mo. Para hindi madaling ma-hack. Yan. Meron ba dito mga na-hack na? Sige, comment nyo nga dyan guys. Para malaman ko kung may mga na-hack na dito. Tapos mamaya, bigyan ko kayo ng idea. Paano kayo makakaiwas sa mga hacker? Yan. Again guys, yung Facebook account nyo, kailangan meron siyang email o N. Hindi pala or. Email N. Ulitin ko, email and contact number. Email address at contact number. Hindi pwedeng isa lang. Coach, paano po ba malalaman pag wala akong email? Simple lang. Pag naglalagin ka, contact number ang nilalagay mo. Di ba? Coach, paano po ba pag malalaman ko pag may email ako at contact number? Punta ka ng Facebook account mo, i-click mo lang yung settings, automatic, lalabas dun agad kung meron kang email at contact number. Tapos kung meron kayong katanungan, Coach, ano po ba magandang email address? Gamit kayo Gmail. Yan. Hindi ko na-explain kung bakit Gmail. Basta ang advice ko, Gmail account. Okay? Next natin. Ngayon dito, ayan, sa settings. Pag-click nyo na settings, next natin, sir. Makikita nyo na dyan yung email tsaka contact number nyo. Yan yung sinabi ko kanina. So, nilagay natin sa screen para mas makita nyo. Para mas mamaya, after ng Uno Live, huwag muna ngayon. Di ba? Panoorin nyo muna yung sinasabi ko dito. Panoorin nyo muna yung training natin para tuloy-tuloy tayo. Tsaka sayang naman kung aalis ka at gagawin mo na agad yung activity. Ang gawin mo, isulat mo siya, tapos mamaya mo balikan. Mamaya, i-check mo kung meron kang email at contact number. Paano ulit? Settings, tapos makikita mo na agad dyan. Di ba? Napakadali lang. Next natin, sir. Ayan. Ito din yung paraan para maiwasan yung tinatawag na hack. Kanina, kung bakit Gmail ang sinabi ko sa inyo kanina, kasi ang Gmail, nag-i-innovate sila. Mataas yung security ngayon ng Gmail, tsaka mabilis yung transaction. So, napansin namin, pag may nag-send ng email, mabilis pumapasok, di ba? Tapos, maraming spam message. Pag may spam message, nilalagay niya agad talaga sa spam box. Ngayon, ang Gmail, pag mayroong kahina-hinala, yan. Pag mayroong kahina-hinala na nag-open ng Facebook mo sa ibang lugar, ang gagawin ng Gmail, i-email ka niya. Okay? Kumbaga, connected siya na Facebook o Gmail, i-inform mo yung kliyente natin, i-inform mo yung may account sa atin na mayroong parang may bumubukas na account niya. Tapos, mayroong ginagawang ibang bagay. Ngayon, i-inform ka, tapos, pwede mong gawing option, bibigyan ka niya ng option, it's either mag-change password ka, or itutuloy mo lang, napapatunayan mo na ikaw yun. Diba? Mataas ng security ngayon nila. Next natin, sir. Ngayon, rason, bakit nabablock? Ito na. Coach, araw-araw ko nabablock. Ito na. Pukusan mo kasi to. Pero alam ko, may mga estudyante talaga, kahit ilang ulit mong sabihin, di ba? Minsan ang Pilipino, wag mong gawin. Wag mong gawin to, wag kang pupunta dyan, wag kang tatawid, wag kang kakain ito. Pag sinabing wag, bakit ganun? Minsan yun pa ginagawa. Di ba? So yan, guys, mamaya ako nababasa yung mga comment nyo ha, pero comment lang kayo dyan para mamaya, after ng akin Uno Live, babasahin ko yung inyong mga katanungan. Yan. Opo up, ganun po yung ginawa ko sa account ko. Yan, sabi ni Mayet, regular. Yan. Ngayon, bakit nabablock yung isang Facebook account user? Number 1, too many friend requests. Diba? Coach, sabi kasi sa Uno, mas marami, mas maganda. Totoo yun. Sa Facebook, may policy na dapat hindi ka nag-i-spam. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung spam or spamming. Kailangan, yung ina-add mong friends, number 1, syempre kakilala mo. Pangalawa, kakilala ka. Yan. Kakilala mo,
at kakilala ka. Yan yung very important. Ngayon, pag hindi mo kilala at hindi kakilala, kailangan sundin nyo itong policy na to. Sundin nyo yung guidelines na ibibigay ko sa inyo. Number 1, okay, mag-a-add kayo ng mga Facebook friends sa isang araw, maximum of 30. 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. Ayan, ulitin ko, 30. Ilan ulit guys? Sige nga, comment nyo nga dyan. Ilan sinabi kong maximum sa isang araw? Kasi yung iba, yung iba inisip, 10 kada oras. O, hindi nabablock ka talaga. Pangalawa, sending too many messages sa maraming tao. Okay? So, mamaya malaman nyo ano ba yung, anong tawag dyan. Tapos, nagjo-join sa many groups. Lahat ng Facebook groups, sinalihan. And then, nag-share sa Facebook group, wala silang pakialam kung ilan. Tapos, yung iba kung bakit nabablock, kasi ginagamit nila yung Facebook account nila as pang business. So, lagi kong inuulit-ulit na huwag mong gagamitin yung Facebook account mo for business. Kasi, tatanggalin ka talaga ni Facebook. O, yan, dami nagko-comment, 30. Yan, nakikinig naman talaga kayo, di ba? So, nakakatuwa. Guys, ito, hindi lang natatapos yan sa pagko-comment. Importante, ina-apply nyo. Kasi kahit tama yung pagko-comment mo dyan sa aking Uno Live, kung tama man yung sagot mo sa tanong ko, hindi natatapos dyan. Matatapos yan pag nakuha mo na yung resulta mo kapag in-apply mo yung sinasabi ko. Ayan, agree ba kayo? Sige nga, i-comment nyo nga nyo kung agree kayo. Ayan, tapos si Anita Cuyno, ayan, very good. Sinulat niya pa talaga, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. So, a total of 30. Ayan. And then, kung bakit nabablock yung isang Facebook user, kasi nire-report ng iba. So, syempre, sa negosyo natin, hindi maiwasan na may magselos, may mainggit, di ba? So, may nagre-report talaga. Tapos, nagmumukhang robot kay Facebook. Isa pa yan sa rason bakit nabablock. So, isa-isahin natin. So, next natin. Ngayon, ito yung sinabi ko kanina, kung bakit nabablock, too many friend requests. Kailangan, again, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. And then, bago ka mag-add, yan, bago ka mag-accept, bago ka mag-add ng ibang tao, mag-accept ka muna. Kasi syempre, may nag-a-add na rin sa'yo. So, yun yung i-priority mo. Okay? Kasi syempre, in-add ka na eh. Ibig sabihin, gusto ko na maging friends. So, syempre, mas mataas yung tsansa na sila yung maging business partner mo, sila yung maging buyers mo, etc. Kasi, di ba, siya yung unang nag-first move. Yan. Next natin, sir. Ayan. Tapos, sending too many messages. Lalo ngayon, ang dami, natututo na ng about affiliate marketing. Di ba? Coach, sa system namin, send lang daw ng send ng link. Ang ginawa ko, sa 1,000, nag-send ako ng link. Good thing yun, 1,000. Kaso bad thing, block ka. Kasi biro mo 1,000, tapos ang bilis. Ang tawag kasi doon, spamming. Kung papapansin nyo, mayroong mga link, mayroong mga kiniklik na link, na ang tawag is virus link. Na pag click mo yung link mo na yun, hindi mo alam na kumalat na pala. Hindi mo alam, may mga nag-send na pala ng picture sa iba, tapos magugulat ka, nakapost ka na, di ba? So, ang tawag doon, yung link. Kaya ngayon, iniiwasan ni Facebook yung spamming. Kaya kailangan, pag nagsesend ka ng mga messages, tapos nagsesend ka ng mga link, iwasan mo yung mabilisan. O, ito, bibigay ko sa inyo yung tip para hindi kayo ma-block. Ayan. Ito yung ginagawa ko. Next natin, sir. Next pa. Ayan. Ngayon, pag magsesend kayo, for example, kasi coach, copy business eh. Diba? Merong binigay na script si upline. Okay yan, may script. Pero, wag lang copy-paste. Kailangan, mag-edit ka kahit konti. Ganito ginagawa ko po, kaya hindi ako nabablock yung Facebook. Nagsesend ako, for example, hello, good day, kamusta?
Okay, sa 3 tao, for example. Tapos, sa pang-4 na tao, hanggang pang-6, ang ginagawa ko dyan, dinadagdagan ko ng pangalan. Magbabago ka lang ng isang letter, magbabago ka lang ng isang emoticon, maglalagay ka lang ng pangalan, pwede na siya. Basta wag yung same na same, tapos isesend mo sa maramihan. Kasi nagmumukha kang robot. Kailangan magmukha kang tao. Yan. Kasi di ba, si Facebook, ayaw niya nang gumagamit ng mga robot-robot. Kasi syempre, dyan nga maraming na nangi-scam. So ngayon, ayan, hello, pwede ko ba malaman bakit naging interesado ako sa post ko? Tapos ginawa ko, yung hello, pinalitan ko ng hi. Ayan. Natututo ba guys? Tingin ko marami natututo kasi dumadagdag at dumadami yung ating viewers. Again, please. Okay, ako, nagpi-please na ako kasi gusto ko, lahat ng sinasabi ko right now dito, hindi masayang. Kung responsible upline ka, huwag kang papayag na hindi marinig ng mga downlines mo to. Kasi ngayon, new normal, lahat ng transaction natin ngayon online. Okay. So, alam na natin, tanggap na natin, online tayo, pero dapat alam nila yung mga guidelines. Kaya wag kang papayag na hindi nila mapanood to. Itag mo sila ngayon, i-share mo to, i-mention mo, tapos i-share mo sa group mo, sa GC nyo. Ikalat nyo to guys, para tuloy-tuloy ako, para alam mo yun, ang isang speaker, alam nyo naman yun eh, di ba? Pag mas maraming nanonood, mas nag-i-enjoy. Ayan, di ba? Next natin, sir. And then, pag sumasali kayo ng mga Facebook group, ito yung guidelines. Yeah, ito bonus ko na sa inyo to. Ito, tinuturo ko po to every time nagtuturo ko ng Uno e-Compreneur Training. Pero kung bakit nilagay ko dito siya sa Uno Live, general naman ito. Pero hindi ko ituturo, syempre, kung paano kayo kikita sa e-commerce. Kasi syempre, tinuturo namin yon sa Uno e-Compreneur Training. Na kung saan, i-contact namin ulit yan ni Coach Edison, ni Coach Joseph, August 15. Yan, tignan nyo na lang yung mga poster kung paano kayo makakasali, paano kayo makakapag-enroll, paano nyo malalaman yung mga sikreto namin. So, malalaman nyo yan on August 15. Again, pag sumasali kayo ng mga Facebook group, 2323. Coach, ano yung 2323 na yan? Lahat naman tayo nagpa-reseta na sa doktor, di ba? Nagpa-check up tayo. Pag nire-resetahan tayo, ganyan din yung formula, yung sulat ng doktor. Di ba? 222, 111, 333. Ngayon, parang ganito rin yung ginawa ko sa inyo. Para madaling matandaan. 2, 3, 2, 3, 2 sa umaga, 3 sa tanghali, diba? 2 sa hapon, 3 sa gabi. At total of 10. Ayan. So, ilang beses sa isang araw, guys? Comment nyo nga dyan. Ilang beses sa isang araw mag-join sa group. Tapos, ilan ang total? Ayan. Shared in my timeline. Swerte kahit hindi taga-uno. Oh, yes naman. Walang problema sa atin kahit taga-uno ka or simpleng online seller ka or nasa ibang company ka. Walang problema. Kasi ang uno, handang tumulong kahit kanino. Lagi niyong tatandaan yan. Diba? Kasi ako, natulungan lang din ako. So, nagbibigay tayo at nag-share tayo ng blessing. Kasi ang totoong blessing talaga is galing sa taas. So, pag bless ka, ito tandaan mo. Ito yung natutunan ko sa buhay ko ngayon. Pag bless ka, i-bless mo rin yung iba. Kasi ginawa kang channel ni Lord para ibigay yung blessing. So, matuwa ka. Diba? Kasi yung iba, nabigyan ng blessing, in-stop sa kanila. Mali yun. Pag binigay ka ng blessing, ibalik mo at ibigay mo rin sa iba. Ayan, at least may natutunan kayo sa akin na hindi naman online, pero yung magagamit natin sa buhay natin ngayon. Yan, di ba? May natutunan ba kayo guys? Comment nyo nga dyan para alam ko kung okay ba ito sinasabi ko. Itutuloy ko pa ba? Coach, yung pong nahak. Ano yung nahak? Miss Helen Miranda. Yan, 4 times a day, 10 total. Yan, so may natututunan.
At syempre si Miss Jelly Media nanonood din. Parang kanina magkakasama lang tayo ah. Tsaka, parang nagutom na ulit ako. Yan. By the way, maraming salamat Mark Anthony Mariano sa papitsa. At sa kaibigang si Kurt Barte na lagi kaming pinapasaya. Ayan, next natin sir. Ayan, dumadagdag yung mga viewers natin. Ayos. And then, pag mag-share kayo, ganun din yung formula. Again, guys, bonus ko po sa inyo to ha. Tinuturo ko to sa loob ng Uno Ecampreneur. Pero kahit ituro ko naman dito, hindi nyo malalaman yung secret namin. Again, syempre gusto ko maging exclusive lang talaga. So, tinuturo namin yung sikreto mismo sa loob ng Uno Ecampreneur. Pag mag-share ka, ganun din ang formula. 2, 3, 2, 3. Yan. Lagi nyo tandaan yan. Next natin, sir. And then, eto na. Bonus ko sa inyo. Dahil nanonood ka, nagstay ka, eto bonus ko sa inyo. Dito kayo mag-focus. Comment nyo nga dyan, focus. Para mag-focus talaga. Comment nyo guys, focus. Sa isang bagay, para maging successful ka, importante na nakafocus ka. Di ba? Parang sa pagdadrive, kailangan nakafocus ka. Pag di ka nakafocus, di ba, pwede kang mabangga. Tapos pwede kang pagalitan ng mga kasama mo sa kotse. Di ba? Kaya kailangan nakafocus ka. Pwede kang kurutin, di ba? Pwede kang kagatin, pwede kang sigawan. Kaya kailangan guys, focus. Ngayon dito, mag-focus kayo sa akin. Marami, tinatanong ano yung sikreto namin. O, ito isa sa sikreto ko na sasabihin ko sa inyo. Nung nagsisimula ako, ito yung pinaka-focus na oras ko kung bakit ako mabilis kumita. Bakit? Every time na alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, dyan ako nakatutok kay Facebook. Okay? Ngayon, hindi ko naman nagagawa kasi late na ako magising. Yung alas 5 hanggang alas 7, pag nagising ako dyan, parang binangungot ako. Pero yung iba naman sa inyo, dahil nagsisimula, masipag talaga yan, di ba? Every time na pagkagising nyo, mag-focus kayo sa online 5 to 7 a.m. Yan. Dati nga, nung offline, ito tinuturo ko 5 to 7 a.m. online. 8 hanggang 10 offline. Tapos, 11 to 1 p.m. online ulit. And then, 2 hanggang 3 offline. 3 to 5 online. 6 to 7 offline. Di ba? So, napagsasabay dati. Ngayon, pure online. So, pwede mo pa rin gawin to. Kasi bakit? Siyempre, may ginagawa pa rin tayong ibang bagay. Di ba? Pwede kang makipag-bonding sa family mo. Pwede kang maglaba. Pwede kang magluto. Pwede kang kumain. Pwede kang manood ng TV. Kayong bahala. Basta huwag niyong kakalimutan na mag-focus sa online sa oras na ganito. Coach, bakit ba ganyan ang oras ang sinabi mo sa amin? Bakit ba ganyang oras ang binibigay mong tips sa amin? Yan yung oras na marami kasing online. Diba? Yung iba kasi, lalo dati, ang pag-online nila madaling araw na. Okay yun, depende sa target market mo. Ang target market kasi dati, especially beginners, syempre mga Pilipino rin, which is dito sa Pilipinas. Pag madaling araw ka nag-post, sino makakita? Syempre mga vampira. Which is tayo rin yun, mga vampira, di ba? Sa umaga, gising. That's what I mean sa umaga, tulog. Sa gabi, gising hanggang madaling araw. Pero pag normal na tao, yan yung oras na focus sila sa online. Kaya kung gusto mo ma-maximize sila, yan yung oras na focusan mo sa pag-online mo. Okay? So, alas 5, 11, 3, and 7 p.m. Yan. Ayan, tama po ko. Sabi ni Lorna Kalandingan. Tama po ko. Arman Samyaniego. Yan. Buti may natuturo ko sa inyong tama. Next natin, sir. Using your Facebook account as your business account. Yan. Again, guys, paulit-ulit, huwag niyong gagamitin ang Facebook account nyo for business. Kailangan Facebook
page para hindi ka ma-block ni Facebook. Next natin, sir. Next pa po. Yan. Getting reported by other Facebook user. Yan. Next po, sir. Yan. Marami kasi mga chismosa, nangiinggit. Pero pag nireport ka, pwede ka mag-appeal. Meron namang pinapanigan din si Facebook na pag nag-appeal ka, pag in-explain mo na wala ka namang ginagawang mali, di ba? Pero pag marami talaga nag-report sa'yo, syempre, ma-alarm mo na si Facebook. Teka lang, baka maraming niloko sa Facebook to. Di ba? Teka lang, baka maraming kalokohang ginawa to. Di ba? So, depende. Pag nag-appeal ka, kung papayagan ni Facebook na babalik yung Facebook account mo or hindi. Yan. So, next answer. Yan. Nagmumukhang robot kay Facebook. Yan. Next pa po, sir. So, kanina, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, para kang nagmumukhang robot kasi wala kang pagod magsisend, di ba? Wala kang pagod kaka-reply. And then, kanina, binigyan natin ng problema, so nilagyan natin ng solution. So, ang solution is yung mga sinabi ko kanina. Yan. So, alam ko, marami kayong natutunan. Again, guys, huwag kayong papayag na hindi mo panood to ng mga business partners. No? Next natin, sir. And then, yung selling MLM products, eto na. Coach, alam na namin yung mga guidelines. Gusto na namin kumita gamit ang Facebook sa pagbibenta naman. Yan. Pwede ko na ituro sa iyo all about network, pero sabi ko nga, ako yung coach kasi na gusto ko, kung ano yung tinuturo ko, pinapatunayan ko. So right now, alam niyo naman, hindi ako focus sa aking network. Ang focus ko is yung all about products. Kaya yan yung tinuturo ko diretsa. Ngayon, kung gusto niyo matuto kung paano naman kayo mag-online, diba? Kung paano kayo magpapapay in through online, tinuturo namin yan sa Uno Academy. Which is, ang magkakasama dyan si Upline Warren. Ayan, Upline Warren. Nung sinabi ko agad yung Upline Warren, icon agad, di ba? So, siya po yung nagtuturo kung paano ka magne-network online. Pati na rin si Upline Butchtan, si Upline Joseph, si Upline Edison, at Upline Renel. So, kami ni Upline Renel, focus kami for the product. So, pinagsama-sama kaming anim. Pag natutunan mo lahat ng alam namin, edi mas magaling ka sa amin. So, malalaman mo yon sa Uno Academy. Yan. Next natin, sir. So, ang assignment na ibibigay ko sa inyo, bago tayo matapos, dahil alam mo na yung guidelines, importante na kumita ka na. Alam mo na yung guidelines, ngayon, pwede ka nang kumita. Next natin, sir. Ang assignment natin is watch and learn yung, sige po, sir. Yung tinatawag na Facebook marketing, yung basic and advanced. Yan yung tinuturo ko na free training, ulitin ko, free training. Eh, coach, libre lang pala eh. Walang value yan. Di ba? Kaya sa free training, binayaran kasi ng company. Di ba? So, ganun kalupit ang company natin. Binayaran yung training namin para ituro sa inyo ng libre. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan bayaran. Although libre nyo nakuha, meron siyang value. Okay? Kaya kailangan, huwag nyong babaliwalain, kailangan gawin siya ASAP. ASAP. Kung kaya mo ngayon, gawin mo na. Diba? Bakit mo pa ipagpapabukas? So, para malaman nyo kung paano nyo mapapanood yung ating Facebook Marketing Basic and Advanced Level, next natin, sir. Kailangan nyo lang pumunta ng aking coaching page. Just search my name, Coach Rian R. Saldana. Ulitin ko, lalagyan natin ng coach. Pag walang coach, Facebook account ko yun. Pero may Coach Rian, yan yung page ko na nakafocus sa ating coaching. So, nandyan po yung free training ng Facebook marketing. Para makuha nyo yung libre nyong training ng Facebook marketing, kailangan nyo pumunta ng aking coaching page and then i-PM. Ulitin ko, PM nyo ng Facebook marketing. Ayan, malinaw ha. Pupunta ka sa coaching page, i-PM mo ng Facebook marketing. Pero linawin ko Facebook marketing. Yung iba kasi FB marketing, network marketing, online marketing. Ito tatandaan nyo sa online. Kapag sa online, may mali ka lang na isang
tuldok, isang letra, mamamali na or hindi gagana yung isang website. Ganon din sa Facebook marketing. Okay? So, pag nag-type ka dyan ng FB marketing, online marketing, network marketing, hindi gagana. Ang kailangan nyong i-PM is Facebook marketing para makuha nyo yung free training. Ayan, next tayo, sir. Ngayon, para malaman nyo kung paano kayo kikita sa e-commerce, sa direct selling, tapos, ngayon, na-excite ako. Kasi every Wednesday, ka-meeting namin ng BOD, yung IT, management, mentoring, top 5, lalos lahat kami, magkaka-meeting kami every Wednesday. Ngayon, pumupunta na kami sa, kaya lang, iniisip ko yung pwede ko sabihin sa inyo, baka madulas ako eh. Papunta na kami dun sa level na, ako, kinikilig na ako. Kinikilig na ako kasi ito na, papunta na tayo sa malakihan at mabilisang income na legit, di ba? Legal, moral, ethical, na kahit nasa bahay tayo. Ito, excited na ako, guys, kasi hindi lang, sige, sabihin ko na yung konti lang konti lang. Pero bago ko sabihin, i-type nyo dyan yung secret. I-type nyo secret. Para sabihin ko naman yung secret na nalalaman ko. Tapos pag sinabi ko to, guys, atin-atin lang. Atin-atin lang, pero naka-live tayo. So ngayon, yung secret na to, yung ating e-commerce, ang daming mga good news yan. Ang pinaka gusto kong sabihin na lang sa inyo, kung nakuha ko yung pinaka mataas na posisyon ngayon sa MLM, dito pa lang sa Pilipinas ang market. Ngayon, ako very excited kasi papunta na tayo, dropshipping international. Ayan. International na. Coach, paano ba yung dropshipping? Ayan yung pwede ka mag-market nang wala kang binebentang produkto. Okay, what I mean, wala kang hawak na produkto. Okay, pwede ka nasa bahay lang, pwede ka nagma-market lang. Ngayon, ganito. Pag may umorder sa'yo sa ibang bansa, anong ginagawa mo? Manual transaction. Order ka sa office, dadali mo sa PhilPost, sa LBC, di ba? Sa DHL. Ngayon, ito hindi na. Dahil ako excited, dahil ito ay international dropshipping na. Sabi ko nga, ang dropshipping, pwede ka mag-market kahit wala kang hawak ng produkto. So, pwede ka na mag-market international kahit wala kang hawak ng produkto. Coach, sino magtatransact? Uno na. O, di ba? May order sa'yo sa Dubai. Okay? Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Hindi mo na kailangan pumunta ng office. Company magdi-deliver sa'yo papunta ng Dubai customer mo. O, di ba? So, yung kita mo, hindi peso. Ang kita mo, dirham. May bumili sa'yo sa US. Hindi mo kailangan magpadala sa US. Company magpapadala para sa'yo. Yan na yung dropshipping. O, ito maganda. May umorder sa'yo sa Nigeria. May umorder sa'yo gluta. Hindi mo kailangan mag-transact. Company ang magdi-deliver para sa'yo. Coach, paano ba malalaman yan? Paano ba makasali dyan? Kailangan nyo lang maka-attend. Kailangan nyo lang graduate ng tinatawag na Uno E-Compreneur Training. Yung kaming tatlo ni Coach Joseph at Coach Edison. Ngayon, para malaman nyo po yung detalye, next natin, sir. Punta lang kayo sa acting page, which is Uno E-Compreneur page. So, i-type nyo lang yan, i-search nyo lang yan, tapos, hanapin nyo lang yung page na yan, and then, i-click nyo lang yung send message, and then may magre-reply po sa inyo dyan ng chatbot. Doon nyo po malalaman yung mga details all about e-commerce, dropshipping local and international, tapos yung tinatawag na Uno Shop. Yan. Alam ko marami sa inyo, maraming nakaalam ng Uno Shop kasi binanggit na ni Boss William, ni Boss Herbie, ni Boss Oli nung ating anniversary. At ito pa yung pinaka-last good news ko sa inyo before ako bumalik ulit ng Bataan. Di ba? Balikan lang ako lagi every Monday. Depende pala. Depende kung may itatransact ako dito sa main office. Pag may itatransact ako, isasabay ko na yung ating Uno Live dito sa main office. Yan. Pero pag wala, sa bahay lang muna ako sorry, Ma'am Dayan, kung nanonood ka ngayon. Sorry, kinancel ko muna yung tawag mo. Yan. So, kung
Nasaan ako ulit? Bima, si ano, Ma'am Doy. Sorry. Pa-message muna. Okay. So, ito na. Yung pinaka-last good news ko sa inyo, before ko sabihin yung pinaka-last good news, i-comment nyo dyan, good news, tapos i-share nyo to. Kasi ito na yung isa sa pinaka-importante yung malaman. Huwag kang magpapahuli. Sinasabi ko sa'yo. Ang bilis ngayon ng transition. Ang bilis. Dati yung plano natin sa online, mga 2 years, 3 years ago pa. 2 to 3 years pa. Pero nangyari, mabilisan yun. Dahil marami nagko-comment ng mga good news, ito na. Next na natin, sir, kasi marami nang gusto magka-good news. Marami kaming good news dito sa ating Uno Academy. Ayan. Malalaman nyo rin kung ano yung mga sikreto namin, lahat kaming 6. Tapos, dyan namin pinag-combine yung mga knowledge namin. Kung gusto mo mas mag-improve, kung gusto mo makuha yung result namin, kung gusto mo makuha yung galing naming 6, mag-subscribe ka at mag-enroll ka mag-enroll ka sa tinatawag na Masterclass 2. Yan. Diyan namin nilagay yung mga skills training. Napakamura niyan, guys. Kasi 6 kami niyan. Napakamura niyan, promise. Kahit kami, nakakatuwa. Kahit ako na lang. Wag ko na isama yung 5. Natuto po ako sa kanilang 5. Kasi syempre, bago namin i-upload sa website, pinapanood namin kanya-kanya training. So ngayon, sabi ko, okay pala, no? Kahit meron ka ng alam, meron ka pa rin matututunan. At malalaman po yan sa loob ng Uno Academy. Lalong-lalo yung mga nanonood ng Uno Flix. Nakakatuwa kasi ang dami ngayon nanonood ng mga Uno Flix. Bukod sa panonood nila ng ng Netflix, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo manood. Kasi syempre, buhay mo yun eh. Pero yung iba, habang nanonood ng Netflix, mas pinapriority ngayon Unoflix. Sa Netflix kasi, syempre mga movie, pinapayaman mo yung ibang tao. Pero sa Unoflix, sarili mo ang payayamanin mo. So kung gusto mo malaman kung ano pa yung ibang good news, pumunta ka sa ating page na Uno Online Academy na Facebook page. Yan. Kung meron ka pang katanungan, okay, so nabitin ako sa oras. Kung meron kang katanungan, i-message mo na ako directly sa aking Facebook account. Just search my name, Rian Regoso Saldana. Magkita-kita po tayo sa lahat ng mga trainings namin para mas mag-guide kita at kumita ngayong new normal. Okay? So mamaya, after nitong live na to, babakread ko na lang, babasahin ko yung mga message nyo. Don't worry, babasahin ko po yan. Tapos, re-replyan ko na lang po kayo isa-isa. Again, magkita-kita tayo every Monday sa ating Uno Live. God bless everyone. I'm one of the digital mentor, Rian Saldana.